Sabi ni Candice, ayan. Nag-reunion kami ng high school, Tita L. Ayan, nag-reunion kami ng high school batchmates ko last December. As usual, nagkaroon ng kumustahan, kulitan, okrayan, at chikahan about life. Biglang dumating ang lalaking kinaiinisan ko noon dahil madalas akong asarin. Ngayon lang din kasi siya nakapunta sa reunion dahil based na po siya sa Amerika. Ayun, nung may chance na ma-corner niya ako, nag-sorry siya dahil inaasar daw niya ako noon. Gusto ko siyang irapan. Pero bago ko nagawa, sinabi niyang gusto niya kasi ako noon pa pero natotorpe siya. Single siya at single din naman ako, Tita L. At may na-feel akong spark. Wow, fireworks, may spark. What to do? What to do? Candice, beloved, Candice. Candice! Ano ba yung nararamdaman mo towards this guy? Meron ka pa rin bang galit sa kanya kahit na matagal na since high school? Naiinis ka pa rin ba sa kanya? Siguro before you move in, o move forward pala, hindi move in. Ano to? Before you move forward sa possibility of having a relationship with this guy, siguro mas maganda magkaroon muna kayong dalawa ng closure. Para sa kanya, ito sa guy na to, na galing ng Amerika, nakaklase mo dati, madalas kang inaasar, may closure na siya, nakapag-apologize na siya sa'yo. How did that make you feel? Anong naramdaman mo nung nag-apologize na siya sa'yo? Bago pa man niya sinabi ha, na kasi crush na crush kita noon. How did it make you feel? Kung ikaw ay, kumbaga kahit papano, gumaan ang kalooban mo, natanggalan ka ng maraming tinik, na dinala mo for sure hanggang sa ngayon na nagtatrabaho ka na at single ka, kung nabawasan ka ng tinik sa dibdib, then that's good. Ibig sabihin, may closure na rin on your part. Importante kasi talaga yung meron kang closure. Hindi ba? Moving forward, bet mo ba? Hindi naman porket single ka at single siya, magdadambahan na kayo. Hindi ba? Bet mo ba siya? Nung high school, nung inaasar ka niya, bet mo ba siya? Ano naman pinagbago? Mas pangit ba siya ngayon? Tuwa sa may hairline ni kuya. Ganyan, Candice. O hindi ba? O pero kung hindi man physical aspect, siguro maganda, i-maintain nyo muna yung friendship. This is the start of something good kasi kung may closure na kayo from the asaran days nung high school, stay connected as friends muna. Hindi ba? Kahit pa sabihin mong may spark yan. Naku, hindi mo naman masabi porket may spark, di ba? Kuryente nga ng kawad nga ng kuryente, bigla na rin sa spark tapos sunog na agad. Baka naman mamaya ganon. Di ba? So, mas maganda dahan-dahan. Nagmamadali ba kayo? Hindi naman siguro, hindi ba? Wala naman kayong siguro nga hinahabol na last trip. So kung hindi naman kayo nagmamadali, di get to know each other better. Para maging swabe yung magiging relationship nyo kung magkakaroon man, Candice or Candice. So, wag mo munang i-assume na Candice be love, pero you could be friends. Hindi ba? Friends muna bago love, ha? Ikaw nilalaktawan mo yung hierarchy, ikaw naman Candice ke. Okay, next. Sabi ni Tita, Mimi, antaray, Mimi. Mariah Carey, Mimi. Dear Tita L, nabigla kaming magbabarkada nang bigla kaming in-invite ng college classmate namin sa 5th birthday ng anak niya. Out of courtesy, pumunta naman kami at niregaluhan ng slightly mamahaling bike with sidecar and accessories plus mga damit kahit medyo nagtitipid-tipid at tipidity levels kami. Sa halip na mag-thank you, sinimangutan kami ng nanay ng bata at sinabing sana tablet na lang ang iniregalo namin. Total, nag-ambagan na lang daw naman kami. Tablet na raw kasi ang uso sa mga bata ngayon. Ay, parang friendly user yata itong si Ateng, Tita L. So, anong nangyari, umalis na lang po kami kaagad at hindi tinapos ang party at pinag-usapan na lang namin ang malabnaw na spaghetti at maalat na Shanghai na handa nila. Ay nako, matabang tin pala yung iced tea. Huwag kami, Mimi. Mimi, parang galit na galit ka, pero alam mo, nalimot mo. Sus, tablet lang pala hinihingi. Sana nagpunta ka sa butika, binigyan mo ng pang tanggal ng sakit ng ulo.
O kaya kung may reseta kayong pantanggal ng dilulu, grabe to. Di naman yata kayo close itong college classmate nyo na to para regaluhan nyo ng tablet. Tsaka ang kala niya? Porket, alam nyo, minsan may mga misconception na ganyan. Di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin na I get that all the time, but sometimes I do na, porket ano bang akala nyo, porket nagtatrabaho kami sa bonggang kumpanya, porket you feel that high status yung mga trabaho namin, nakikita nyo kami araw-araw o napapakinggan sa radyo o sa TV, akala nyo ba bongga na yung mga sweldo namin? Oo naman! But wait! But wait! Sana all. With great sweldo comes great responsibility. Hindi kasi porket mataas ang mga sweldo nyo o malalaki ang mga sweldo nyo na sumusuka ang ATM sa tuwing nagwi-withdraw kayo kada kinsenas at katapusan, hindi naman ibig sabihin nun, wala kaming mga ibang responsibilidad sa buhay. Hindi ba? Siyempre, nandyan ang pamilya. Yan ang unahin natin, di ba? Our responsibility to our kids, to our parents, probably, if you still live with them or if you're taking care of them. Hindi ba? Yun ang priority. Dapat yun yung pinaprioritize. Kung katulad lang naman itong mga college classmate mo na hindi mo naman yata close, so talagang nagde-demand pa ng regalo? Ay, nako, sa kanya ko talaga papainom yung tablet. Di ba? Papainumin ko siya ng tablet para sa dilulu. Nakakaloka siya. Hindi ba? Kasi sana maintindihan din naman ng mga social climbers out there na nakikinig at nanonood na, hoy, hindi naman porket nagtatrabaho, nakikita nyo sa social media na lavish ang lifestyle, hindi ibig sabihin, yung kanilang mga responsibilidad sa buhay, wala. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na pera nila lahat yon. Hindi ibig sabihin walang pinupuntahan yon. Malay nyo, may loan sila sa bangko, may loan sila sa pag-ibig o sa kung saan man. Malay nyo, may binabayaran silang bahay at lupa, may kotse, o hindi ba? Malay mo, may utang pa yan kay 5-6. Na pinagtataguan, hindi natin masasabi. Also, hindi naman lahat ng nakikita natin mga post on social media ay totoo. Malay nyo ba kung, yung ganda ng sala nung kaklase ko nung high school dati. Tapos yung pala, kapag zoom out mo, o kaya hindi nyo lang nakikita sa frame, kasi maganda lang yung pagkaka-framing, sofa pala ng hotel lobby. Sofa pala ng hotel condo, kung saan nagiintay lang siya ng kanyang maamo. Diba? Hindi mo masasabi yon. Kaya huwag tayo masyadong naniniwala sa lahat ng mga nakikita rin natin on social media. Now, going back to this college classmate mo, tama lang yun na winock-outan nyo siya. Okay lang yun. Kasi parang, kung kayo ba, anong mararamdaman nyo? Di ba parang, inibita lang kayo kasi nga may hidden agenda na expectorant siya. O di ba, asyumera, assumptionista, na bongga pala yung regalong ibibigay sa kanya, sa anak niya. Di sana dun pa lang sa invite, please buy something bongacious. Na gano'n na siya, nag-forewarn na siya, hindi ba? Meron na siyang tinatawag na, anong tawag doon? Meron na siyang, basta yun, parang nag-forewarn na nga siya. Sinabi na niya na, oy, dapat maganda yung regalo ng anak ko, di ba? Kasi kumbaga nahihiya na nga lang kayo, kaya kayo lahat nagpuntahan at nag-ambagan. Pagkatapos ganun pa, hindi na-appreciate yung regalo, ay dapat binawi niyo yun. Binawi nyo yung bike, tapos binigay nyo sa charity, pinicturean nyo at pinost nyo, pinadala nyo sa kanya sa messenger. Mars, talayaw mo naman etong gift namin. Eto, isang batang maligaya ngayon sa Barangay Keme. Ayan, binabike na niya yung yung niregalo namin, di ba? Kaya naman kasi binibigyan kayo ng regalo. Be grateful, di ba? Kung ano yung nandyan, thank you. Pag wala, thank you. Di ba? Diyos nang bahala sa inyo. Kayo talaga. Ewan ko sa'yo. Mapalo ko, kumari mo na to. Gusto ko sa FB. Ay, si Cherry Pie may problema rin. Sabi niya, what to do, Tita Laila? Bigla pong nasira ang refrigerator ng kapitbahay namin sa katabing apartment. Dahil dito, nagpalagay po muna sila sa ref namin nang natira nilang handa last New Year at ipinalagay sa freezer ang lengwa na ipapakain sa kapatid nilang seaman na darating this week. Naku po, ang problema na ipakain ko ito sa mister ko at sa mga bisita niya kahapon. Hindi niya alam na ipinalagay lang ito
sa freezer namin ng aming kapitbahay. Naku, ipaborito raw kasi ito ng kapatid na seaman ng kapitbahay namin. Ayaw raw nito ng ibang lengwa kundi yun at yun lang. What to do? What to do, Tita L? Nag-aalalang kapitbahay, cherry pie. Cherry pie, alam mo, sabihin mo na lang sa kanya ganito. Mars, kapitbahay, nako, meron akong sasabihin sa'yo, huwag ka sana magagalit. Oo. Pero bago ang lahat, eto na muna ang budget. Bigyan mo na siya agad ng pambili ng mga ingredients. Alam ko na hindi na maibabalik pa ang lengguang nailuto mo dahil nasa digestive tract na ng aking asawa at ng kanyang mga barkada. Pasensya ka na kasi aksidente, nainit kahapon, ikinain. So eto na lang, okay lang ba sa'yo? Eto na yung budget. Lambingin mo na rin, 'di ba? Eto na yung budget. Pwede bang bili ka na lang tas ikaw na lang gawa para dun sa kapatid mong seaman? Kasi gusto ko sanang bumili sa mga mamahaling restaurant ng masarap na lengwa. But since sabi mo nga, 'di ba, na yung kapatid mong seaman walang ibang kinikilalang lengwa kundi ang lengwang luto mo, eto na lang pang budget, pambili ng lengwa. Ayan, pwede naman yung dila ng asawa ko kasi chismoso siya. Sareng, oy, di ba? So, bili ka na lang ng ingredients, pasensya ka na kasi wala rin naman ang may gustong mangyari. Ito, nasira yung ref nyo, nakilagay kayo sa freezer namin. Ito naman si asawa ko, hindi man lang marunong magtanong. Sorry na, hindi yun sinasadya. So, eto na lang sana yung budget. Sana wag ka magalit. Eto na rin, additional budget. Paayos mo na kasi yung ref mo. Oo, kung hindi na kaya, Mars. O sige, sandali. Hello, junk shop. Pakikuha na nga po address. Ganito. O, yan. Ganon na. Bigyan mo na agad ng budget, cherry pie. Oo. At sana wag umurong ang dila mo kapag ikaw ay nag-confess dito sa kapitbahay nyong nakikilagay ng pagkain sa ref nyo. Diba? Ganun lang. Sabi mo, give and take tayo, pasensya ka na. Hindi talaga sinasadya. I'm sure she'd understand. At kapag binigyan mo naman ng budget, kahit pa paano, sabihin mo sa kanya, alam ko hindi ko mababayaran ang hirap at pagod mo sa paggawa ng lengwang yan, but this is the best that I can do. Kasi kahit na anong gawin natin, kahit pag punitin yung pakot, gulagulatayin ng ilang piraso ngayon, hindi na natin maibabalik ang lengwa mo. Babalik siya sa ibang form, yung na-flush na. CR. Ganon! Tapos, bilang konsolasyon sabihin mo, pero alam mo, Mars, sa totoo lang, ang sarap pala talaga ng lengwa mo, sabi ng mister ko. Yun na nga yung pinakang favorite na rin yung lengwa. Ayaw na niya yung luto kong lengwa. Ito additional budget, pwede ba paluto na rin kami? Ganon! Diba? Nabigyan mo pa siya ng racket. Tapos sabihin mo, papatikim ko pa to sa mga office mates ko. Nagkaroon pa siya ng racket, may pambili na siya ng bagong ref. Diba? Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. Yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. Like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.